Yung pong umalis po ako ng Cavite, wala akong pera. Ang dala ko lang, 10 itlog, isang balot na Skyflex. Nung tinira ko yung apari. Title po ng travel ko is, gawin natin posible ang imposible. Kasi walang maniniwala sa akin na bracelet lang po yung source ng travel ko kung hindi nila ako makita. Kaya po yung nagawa natin yung imposible, talagang napaka-blessed po natin kasi binigyan niya tayo ng chance na maikot ang Pilipinas. With Philippine Looper. Alright. Ayun, ito na yung pagkakataon na meet natin yung Philippine Looper. Marami tayong matututunan dito pagdating sa Visayas, Mindanao. Hingi tayong konting tip and dun sa mga gustong mag long ride. Ayun, kaya kwentuhan kami mamaya. Magkikwento siya ng mga experience niya and kung paano niya na-survive yung Philippine Loop. Maraming ma-encourage at maitutulong yung kwento nyo dito sa video natin na to. Salamat po. Ito na yung ginamit mong bike noon. Ito rin po. Yung setup yan na yan. Ito rin po. Tinanggal ko lang po yung ibang gamit kasi kailangan ko lang po mag-ensayo pagka pumapadyak ako na meron siyang laman. Para pagka umalis po ulit ako, hindi ako mahirap, hindi ako makakapag-adjust ng sobrang para talagang kabisado ko siya kahit na nandito ako. Tama, kumbaga kung saan mo kukunin yung mga gamit-gamit, kabisado na. Ano yung mga nasa likod mo? May tent ka ba o hammock lang o ano? Hammock lang po, tsaka tarp. Pero yung the rest, puro mga ano po siya, materials po paggawa ng bracelet. Yun yung ano mo? Ayun po yung dala-dala ko dito. Yun yung sandata mo? Ayun guys, then tuloy natin mamaya yung kwentuhan. Ayun. Hindi po, na-meet ko siya sa Toledo. Nung time na gawin niya yung Cebu Loop. Kaya po meron tayong experience na na-meet natin yung isang Philippine Looper sa Visayas. Po. Good afternoon, nandito tayo ngayon sa Tokwahan. Pero ang mangyayari, kwentuhan. Isa sa mga Philippine Looper na mga nakilala rin nila Sir Andy. Experience nila, mga long rider din, pero sila mas maraming karanasan na gusto ko rin parang pag nagkikwento ako, meron silang mga similarity rin sa mga ginagawa ko. Kaya kwentuhan kami with Sir Vic. Experience niya sa pagbabike niya, kung anong pagbabago at binago sa kanya ng pagbibisikleta niya. So magandang hapon po. Salamat po sa pag-ano dito sa Tokwahan kay Sir Jay Katigba. Salamat po sa pagpunta dito. Ako po si Victor Salas, 52 years old. Isa po akong Philippine Looper. Ang Facebook account ko po is RoadSibWinEd. Doon niyo po makikita yung buong travel ko. Tapos yung page ko po is Victor Customs. Yung Philippine Loop ba is talagang pinangarap o? Yung Philippine Loop ko po is talagang nung una is hindi siya ganun ka iniisip ko na isang loop, pero isa yun sa mga gusto natin. Ginawa ko po yung una, yung part ng Luzon is una, ano lang po siya, Cavite hanggang Apari. Pero along the way, iniisip ko yung kung babalikan ko yung dinaanan ko galing Apari is parang hindi siya makabuluhanan para sa akin. Kaya yung ginawa ko po is kinain ko po yung norte. Pumunta po ako ng Ilocos Norte para mabuo ko po yung tinatawag nating North Loop. Kaya po yun, nung natapos ko yung North Loop ko, na-stop po siya doon ng ilang months. Kasi ang iniisip ko yung Visayas, Mindanao is mahirap para sa akin. Wala po kasi akong budget. Wala akong ang way lang ng travel ko is yung bracelet. Sabi ko kung tatawid ako ng dagat, wala akong pamasahe, hindi ako makakapag-umpisa ng Philippine Loop ko. Pero meron tayong kaibigan na nasa New Zealand na Pilipino na dati nating workmate. Na-message niya ako tungkol dun sa travel ko kasi nakita niya yung profile ko is Pagudpud at saka Pari. Sabi niya, "Pre, ang layo na ng narating mo
anong bang gamit mo? Bisikleta lang? Tapos po, kinuwento ko sa kanya yung istorya. Sabi ko, ang pangarap ko sana yung Visayas Mindanao. Pero mukhang malabo kasi maraming beses akong tatawid ng dagat. Tapos yung conversation namin tungkol dun sa travel ko. Tapos na-stop siya. After ng mga ilang days, nag-message siya sa akin ulit. Sabi niya, pre, ipagtanong mo nga kung magkano yung gagastusin mo pagka tumawid ka ng dagat. Tignan mo kung ilang beses kang tatawid ng dagat. Tapos sabi niya ganun sa akin na ako nang bahala sa pamasahe mo, promise. Kaya yun, nung time na yun, nung nasabi niya yung nabuhayan ako ng loob. Kaya sabi ko, yung isang pangarap is magiging makatuparan. Yun yung dream nyo talaga na mangyari, nakikwento nyo sa kanya. Apo. Yung nagbiyahe ka ng North Loop na ang nangyari, di ba? Meron ka bang iniisip na budget mo na gagasusin mo para dun sa ride na yun? Yung pong umalis po ako ng Cavite, wala akong pera. Ang dala ko lang, 10 itlog, isang balot na Skyflex, nung tinira ko yung apari. As in yung itlog isa hilaw? Boiled po. Boiled? 10? 10 boiled egg, tapos isang balot na Skyflex. Ito parang na curious lang ako kasi sa nararide ko yung lugar na yan, pero yung pagdating sa baon na ganun, hanggang saan nakaabot yung 10 itlog na hard-boiled egg? Tuwing i-stop ako, 2 pieces na itlog, 2 pirasong balot ng Skyflex. Hanggang sa yung pinakalas na 2 itlog is yung unang stop ko sa 7-Eleven, Nueva Ecija. Ayun, doon po ako kasi yun lang yung tinutulugan ko noong time na pumunta ako ng Apari. 7-Eleven at saka gas station lang. Yung last na 2 itlog at saka yung 2 balot ng Skyflex, umabot hanggang Nueva Ecija po. Nueva Ecija. After nung maubos yun, nung kinabukasan po, overnight, pero nung alas 12 na ng ating gabi, meron pong magandang loob yung isang stop ng 7-Eleven. Binigyan niya ako ng pagkain. Pinabigay niya doon sa guard kasi nag-out na siya. Kaya po sabi ng guard, kuya, yung kausap mo kanina dito, yung kakwentuhan mo, binigyan ka ng pagkain, iniwanan ka, sabi niya, bigyan kita ng pagkain. Kaya ito, kape ka muna, tsaka sandwich. Kaya po yun, medyo nabusog tayo. Nung kinabukasan na, yung umaga, isinabit ko po yung mga dala kong bracelet sa bag ko. As in, nung time na yun, wala kang pera para i-survive yung papunta mong Apari? Apo. Bracelet lang po yung dala-dala ko. Pero gawa na siya. Yung time na binibenta ko yung mga bracelet ko, ay yun yung mga... Same nung nakita ko sa event kanina. Pero yun dati po kasi yung ginamit ko is yun yung mga ginagawa ko para sa akin lang. Hindi ko siya binibenta. Pero nung that time, na nag-apare ako, doon siya nag-umpisang gamitin ko yung skill ko sa travel na to, yung mga gawa kong bracelet. Pero nung umalis ako ng Cavite, mas marami akong bracelet na gawa kasi yun yung mga iniipon ko before, yung collection ko lang. Nung nandito ka nun sa Cavite, yun na talaga yung binibenta mo o hindi gawa mo lang? Hindi po siya binibenta nung time na yun. Pero dito siya nakilala sa Cavite. Yung di nag-travel na po ako, sinabit ko sa likod ko yung mga bracelet. Along the way may bumibili, 2, 3, 1. Saan nyo naaalala yung unang may bumili sa inyo ng bracelet? Siguro bago ako dumating ng Gapan. Bago ako dumating ng Gapan, yung tambayan na, yung lumang tambayan sa Gapan, Nueva Ecija. Bago po ako dumating dun sa Arco, meron pong 2 bata ako nakasalubong na tinignan kung ano yung nakasabit sa likod ko, kung binibenta ka ba. Sabi ko, yun yung source ng travel ko. Kaya sila po yung unang 2 bumili sa akin ng bracelet. Kaya po sobrang ano po? Estudyante o? Bikers din po. Bikers din. Oo. Kaya yung mga tutulong din sa iyo, yung mga kapwa bikers. Tapos ito pa, nung time kasi nang ginawa ko yung Apari, is pandemic pa, maigpit. Kaya mas marami akong checkpoint na nadaanan. Pero yung checkpoint na yun, mas marami pong tumulong sa akin ng mga sundalo bumili ng bracelet ko. Ang pinakamarami pong may bumili sa akin dun sa Bigan. Shoutout sa mga taga-Bigan. Shoutout sa mga taga-Bigan, yung mga rescuer. Rescuer sila.
rescuer team po sila, yung MDRRMC, sila po yun. Kasi po nung time na yun, doon dumaan po ako doon is Christmas party nila. December po kasi noon eh. Kaya sila, familiar sila doon sa mga paracord bracelet, kaya yun po yung mga nakabumili sa akin. Siguro mga nabenta ko sa kanila is 21 pieces. Kaya meron akong pambiling pangkain, pero hindi ibig sabihin na meron akong pang hotel kasi meron akong benta. Nung nag-North Luzon Loop ka, hindi ka nakatikim ng hotel? As in totally hammock? Ano lang po, gas station at saka 7-Eleven at saka barangay hall at saka isang bahay na libre. Tapos meron nagpatulog sa atin na isang guard kung saan yung outpost niya na ginagawang bangko noon that time. Doon niya ako pinatulog sa gilid niya. Sabi niya, dito ka sa gilid. Hindi ka kasi makikita dito ng CCTV. Kaya doon niya ako pinatulog. Pinoprotektahan ka rin yan? Ako, iba po, sobrang ano natin yung travel natin na yun. Hindi ko lubos maiisip yung tulog ka lang sa 7-Eleven. Yung mapipil mo sa sarili mo, hindi ka naman totally comfort dun sa ganong... Kasi yung sa ganitong shelter, may i-rest ko lang yung legs ko, nasa isip ko, okay na ako eh. Siyempre, hindi ka komportable dun sa pagtulog mo, no? Kasi hindi on and off siya, may pumapasok, maabala ka dun sa, kahit na nasa upuan ka, maabala ka dun sa pagdating ng mga tao ba. Pero sa akin, yun yung una kong pinalis eh. Sa sarili ko, na hindi yun yung level ng buhay ko. Inadapt ko yung kung ano lang yung meron ako, kung ano lang yung kaya ng travel ko. Kaya hindi ako nahirapan doon sa adaptation na matulog ako sa gas station, 7-Eleven. Wait sir, ito yung pinakatanong ko sa'yo. Ang bilis ng adaptation mo eh. Ano yung dati mong trabaho? Dati po, ang profession ko po is I'm a professional chef. Professional chef po ako, pero sa depression ko, iniwan ko siya. Kasi ang nasa isip ko noong that time, yung trabaho ko ang naging cause kung bakit nasira yung pamilya ko. Ako. Nasira ang pamilya? Ako. Kaya po, yung travel ko na to, kasama siya dun sa pagbuo ko. Yung naging makatotohanan na yung Philippine look ko, yung Visayas Mindanao, is part siya doon sa likod nung ginagawa kong physical na sakripisyo. Tayo pagka may gusto tayong gawin, nagdarasal tayo, lumuluhod tayo, pero ito, ginawa natin tong physical. 100 kilometers per day for about 9 months and 4 days. Kasi meron tayong gustong mangyari. Yung nakatago sa likod ng Philippine look ko is yung mabuo yung pamilya ko. Sabi ko sa sarili ko, pagka nabuo yung pamilya ko, hindi ako yung sasaya. Yung dalawang anak ko po. Yung dalawang anak ko po, makita ko lang na masaya sila. I'm good. Kahit na alam nyo, may sugat yung puso ko. Yung sa travel ko na to na 9 months and 4 days po, is kakaibang experience. Visayas, kung ano yung na-experience ko sa Luzon, hindi ko po siya na-experience sa Visayas, Mindanao. Hindi po ako nakatulog sa 7-Eleven or gas station, yung part na ng Visayas at saka Mindanao ko. Kasi maraming taong sumusuporta sa'yo, maraming tao nagpapatulog sa'yo, nagbibigay ng shelter, nag-o-offer, pwede po kayo matulog sa amin, pwede kayo mag-stay dito kahit ilang araw, ilang linggo yung gusto. Yung source ng travel ko is bracelet lang. Pag naubusan ako ng mga materials, dun ko siya iniintay. Ibig sabihin, kung saan ako nagtagal, ibig sabihin nagantay po ako dun ng materials ko. Saan nanggagaling yung mga material mo ginagawang Yung mga bracelet? materials ko po galing po sa Manila. Meron po tayong isang kaibigan na pinapakisuyuan na papadala ng pera, na siya yung mamimili nung kung ano yung kailangan ko sa listahan niya. Inaantay ko po siya. Pinakamatagal po ng shipping ng materials ko is 1 week. Kaya meron akong mga na-stayan na 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 1 month. Pero yung pag-i-stay ko po is productive po tayo.
yung pag-i-stay mo nun doon sa isang lugar is ano yung pinatira ka o palipat-lipat ka pa rin? Opo, katulad dito sa ibigay natin yung isang example ng Negros. Kasi meron ako natuluyan sa Negros na nakapag-workshop po ako, nakapagturo po ako ng mga ibang recipes na pwede kong i-share sa mga tindahan nila. May mga maliliit na negosyo na tindahan ng kainan. Kaya nakapag-share po tayo ng iba't ibang recipes. Na-share yung talent nyo rin sa pagiging... pagluluto. Gagawa ng bracelet. Nakatulong tayo sa mga bata na naging part ng bracelet natin ng pagtulong. Nakasali po yung bracelet natin sa Race for a Cause. Siya po yun naisali natin doon para maging part tayo ng Race for a Cause. Kaya po, minsan pag tinatanong ako, ano bang nagawa mo doon sa Philippine Loop mo? Pero kung kukwento natin yung isa-isa, hindi po tayo matatapos sa interview natin. Yes. Pero ang magandang part dito, ipanakita natin hindi doon sa antas ng buhay mo para magawa mo yung isang bagay na gusto mo. Ang Philippine Loop, kung titignan po natin, is hindi siya talagang pwedeng gawin ng isang pobre. Kasi mahihirapan siya dun sa budget. Yung katulad ko, wala po akong sponsor. Pero dun sa bracelet na ginagawa natin, marami pong sumuporta. Marami pong tumulong, maraming nagbigay ng pagkain sa kalye, nag-abot ng tubig, mainom, pera, pandagdag mo, pang kain mo araw-araw. Sobra po, nag-generate po siya. Kaya doon po natin nakita yung travel natin ito, kung ano ba yung puso ng tao sa labas. Ako po isang estranghero pero tinuring nila ako ng isang pamilya. Kaya yung mga lugar na na-stayan ko ng isang linggo, 3 linggo, 1 buwan, napakahirap kong lisanin kahit isang araw lang na mag-stay ako overnight. Sila yung mag-accommodate sa akin ng patutulugan ko, makakainan ko, makakwentuhan ko. Sobra po na yung sabihin ko po sa kanilang tutuloy na po ako, hindi ko po magawang masabi sa kanila harapan kasi makikita nila tutuloy yung luha ko. Ang hirap kong sabihin na ganun kasi kung tutuusin parang naging part ako ng pamilya nila na kahit sa maiksing panahon lang Tsaka po yung travel ko, marami siyang nakatago na kakaibang istorya na magbibigay sa'yo ng aral sa buhay. Marami po ako na-meet dito na iba't ibang klase ng tao pero talagang minahal tayo kahit na kung ano man yung estado natin sa buhay. Kaya yung Philippine Loop ko, pwede ko po siyang ipagmalaki kahit kanino na sobrang ganda yung naging experience ko, yung mga tao na kahalubilo ko, yung mga lugar na napuntahan ko. Sobrang ganda ng Pilipinas na kahit po ako until now hindi ko lubos maisip na nagawa ko at natapos ko yung Philippine Loop ko sa ganitong estado. Kasi until now, kahit na ilang buwan na ako nandito na natapos ko yung Philippine Loop ko, para akong lumulutang pa rin sa hangin. Kahit na ilang beses akong mag-attempt ng thank you post, hindi ko siya magawa. Lagi siya nabubura kasi nandun pa rin sa puso ko yung naging experience ko eh. Kaya itong nagawa nating footprints, yung dun sa mga susunod na gagawa at mag-iisip ng Philippine Loop, ang iisipin nila yung budget. Sa akin, napakita natin yung estado ko, hindi siya naging hadlang dun sa paggawa ko ng gusto kong gawin na Philippine Loop na isang malaking pangarap, pero nagawa natin dahil dun sa kasi gusto mo eh. Pagka hindi mo siya pinakawalan dun sa gusto mong mangyari, mas mananatili siya nakatago lang. Kaya yung pamaraan ko na gawin kong source yung bracelet ko, at the same time sumuporta yung napakarami ng tao, yung thank you po na sabihin sa kanila ay hindi sapat. Kasi alam ko yung naging part nila is hindi lang yung depression ko yung ginamot, yung sugat nung gusto kong magamot ba, yung gusto kong mabuo yung pamilya ko, naging part sila nun eh, ng pagbuo. Yun yung sinama natin na pinagdatasan natin lagi, yung
yung bago ako mag-travel, nandun po ako sa depression stage na suicidal po ako. Dumating po dun sa point na gusto kong tapusin yung buhay ko. Kasi parang nasa isip ko na wala na akong dahil dun sa pinagdadaanan ko eh. Pero nung nararating ko yung mga lugar na sa magazine ko lang nakikita, nung may pera ako, hindi ko nakita ang Bicol, hindi ko nakita ang Vigan, hindi ko naakyat yung Ilocos nung may pera po ako. Pero nung wala po akong pera, lahat po ito naikot ko yung buong Pilipinas. Kaya po ting mapupuntahan ko po yung mga lugar na nababasa ko lang sa magazine, nakikita ko lang sa picture, napapanood ko sa TV. Lumuluha po ako eh. Kasi ang sinasabi ko, sa kabila nung gusto kong tapusin yung buhay ko, pero pilit niyang pinapakita yung ganda ng nilikha ba niya. Kaya sinasabi ko sa kanya na kung papadama mo sa akin at papakita mo sa akin itong mga ganitong lugar, sana wag pananandalian lang. Yun yung pinagdasal ko ngayon. Pero dati tinatapon ko yung buhay ko na binigay niya. Ngayon, mas mahalaga sa akin yung kung ano yung wala ako, hindi ko siya hinahanap. Ninanamnam ko, may bumili sa akin ng 3 bracelet, napakasaya ko. Pero yung meron akong pera, maganda estado ko sa buhay, hindi ko nakita yung kasiyahan ko sa buhay. Meron ako mga anak na may mga kanya-kanyang trabaho. Nakatapos sila parehas ng pag-aaral. Pero hindi ko isinandal yung buhay ko sa kanila. Hindi ako humingi sa kanila ng suporta na pupunta ako ng ganito, maglalakbay ako, bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Hindi po. Ginawa ko po, pinilit ko pong lumaban sa mga paraan na gusto natin para maraming tao na makakita na hindi kahirapan ang hadlang sa gusto nating marating. Kaya po sabi ko dun sa mga nagnanais na gumawa ng Philippine Loop, meron tayong nagawang footprints, pwede kayong magtanong sa akin o kaya sabihin nyo sa akin na gagawin nyo yung isang bagay na ganito. Ipopost natin sa group ng mga napuntahan ko na kayo yung magta-travel, magpupunta sa probinsya nila. Mas madali po kayo makakapunta at mayroong siguradong tutulong sa inyo kasi yung nagawa natin footprints isang simbolo na to na mas maraming susunod, mas maraming gagawa at hindi hadlang man yung kahirapan. Dito po kasi sa karanasan natin, binalot tayo ng kalungkutan doon sa kabila nung meron kang financial, meron kang malaking pera sa kamay, sa bulsa. Malungkot. Pero binuksan tayo ng isang maligayang karanasan sa kabila nung kawalan natin. Wala tayong mahuhugot pag may gusto tayong bilhin. Pero masaya ka kasi may tumatangkilik doon sa ginagawa mong simple lang. Kaya nga natutunan ko doon sa nung nag-travel ako, na-meet ko yung isang author na keep it simple. Doon ko na intindihan yung buhay. Hindi ko kailangan na ang buhay is gawin siyang masalimuot. Kung kaya mo naman gawin, simple lang. Doon sa akin sa travel ko, pag tinatanong nila, Tay, ano ba yung pinakamagandang memories na nangyari sa'yo? Meron po kasi akong isang memories na hindi ko siya makakalimutan sa travel ko. Kahit hindi siya lugar, hindi siya beach na mapupunta mo, sobrang ganda. Ito po yung good memories na naging experience ko, laging dala-dala, hindi ko siya never na makakalimutan kahit kailanman. Sa part po ng Negros, meron po tayong natuluyan doon na isang linggo, pero may nangyari doon sa pamilya nila. Yung isang anak nila nagtakang mag-suicide, naghang. Sinabit niya yung sarili niya sa second floor. Kaya nung nakita ng mga pinsan niya malilit na bata, tinawag ako kasi nakasabit yung bata. Yung bata po, kung hindi ko siya na-save ng 1 minute pa, siguro wala na siya. Kaya po siguro yung travel ko talagang dinestiny doon sa lugar na yon, sa bahay na yon, na mag-stay ako ng 1 linggo. Na-save ko po yung anak nila, yung batang lalaki na tinamaan din ng depression. Ngayon, batang lalaki is ano po siya,
sumasali sa race, isang magaling na bata sa race. Kaya ngayon, okay na po yung stage niya na nag-aaral siya, tuloy-tuloy, nagbabike pa rin. Pero sabi ko sa magulang, lagi po siyang subaybayan kahit anong mangyari. Huwag siyang bibigyan ng mga ano. Kaya po yun, ayun po yung memories na hindi ko makakalimutan sa travel ko. Yung na-save ko yung buhay niya. Sa Negros po yun. And speaking of yung attempted, di ba? Kaya po. Parang ano yung nasa mind mo noon na ito yung gusto kong gawin dati. Ako. Ayun po yung gusto kong gawin dati pero may gumawang iba. Tapos nakita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo panahon at marami ka pang bagay na gagawin dito sa mundong ibabaw. Kaya hindi niya pinagbigyan na mawala ka. Kaya sabi ko, huwag mo nang ulitin yan kasi hindi maganda. Ayun po yung naano ko sa sarili ko noon. Na nakita ko sa kanya yung bagay na gusto kong gawin. Kaya parang naano rin ako na sabi ko sa kanya na talagang hindi pa natin time na mawala dito sa mundong ito. Kaya sobra po, sobra. Tapos naman yung good memories sa place, sa lugar. Luzon, Visayas, Mindanao, napakaganda ng Pilipinas. Napakagandang ikutin ng Pilipinas. Regardless yung posisyon natin sa buhay, yung estado natin sa buhay. Ang Pilipinas ay hindi siya part ng mahirap na bansa. Para sa akin, kasi nakita ko siya eh. Ang mahirap na bansa, walang ganong kagandang lugar. Walang ganong kagandang tao. Ayun yung para sa akin ibig sabihin ng mahirap. Kaya hindi ko sinasama yung Pilipinas sa isang mahirap na bansa. Kaya po ako isang binigyan ng pagkakataon na magawa to. Kaya ninanamnam ko po at gusto kong ma-share sa inyo at sana isa sa mga katulad kong bikers isipin o pangarapin maging Philippine Looper. Huwag po kayong magdalawang isip. Napakaganda po ng bansa natin. Napakaganda po ng Visayas, Luzon, Mindanao. Napakaganda po ng tao sa labas. Yung tumulong sa akin, sobrang papasalamat ko po kasi hindi lang yung gusto kong Philippine look, yung gusto kong ang ibinigay nilang maging posible. Ginawa din nila maging posible yung pangarap ko na magawa ko na maging maayos yung pamilya ko. Thank you very much, sir. Thank you po. And sana hindi pa ito yung lahat. Marami pang behind the scene eh. Mahaba po itong kwento ko kaya hindi baka 10 beses malobat ng si Sir Jay Katigbak. Pero promise, i-share po natin isa-isa, detail natin lahat. At saka doon po sa sumusubaybay kay Sir Jay Katigbak, continue lang po yung pagsuporta sa page niya at sana dumami pa po. Maraming salamat.